Guys, nakikita niyo ba itong nakasinding kandila sa ibabaw ng aking garapon? Oo naman. Kanisino may birthday? Yan ba yung sisirit na fountain na sinasabi mo, Chris? Paano kung sinabi kong oo? Naniniwala ka ba? Well, let me think about it. Yes, Well, think ka muna. No need to think about it dahil posible talaga. Oh! So ito mga materials na kailangan natin para sa ating fountain. Lugan, 2 garapon, isang cover, Cover naman. and then tubig, kandila, Candela. syringe, tsaka lighter. Lighter! First step na kailangan gawin ay bubutasan ang cover. And then, ikakabit ang syringe right Syringe. through, just like this. Okay! And then, para walang space, kailangan natin lagyan ng glue gun para mag-seal siya. Mag-ingat at medyo masakit ang glue Gan. pag mainit. Hintayin lang natin matuyo. Matsuyo. Okay, so next step. Yung kandila naman ang ilalagay natin. Tama. Yan, tapos ididikit ang... Wow. Wow! Tapos, Okay, habang hinihintay natin na tumuyo yung ating glue, Okay. papatong ko muna siya dyan. Okay. Gamitin natin yung ating cylinder, yung garapon na ginamit natin kanina. Okay. Okay, so nilagyan ko lang ng more water. Strawberg. Okay. Alright. Then, And then, so, pupwestuhin natin siya ng ganun. Pwesto na! So, yung side na kung saan yung garapon na mas mahaba ay dapat na Nasa baba. nasa baba. Sa nasa ilalim tubig. pala. Flat. Anyway. And then, pakisindi lang, Ate Kylie, ang ating... Okay. wow! Yan o. Wala pa! Wala pa. Let's... Sarado natin. Seal. Ang galing! Ang galing ah! I believe! Yes, I believe! Good job, guys! Nangyari ito dahil sa oxygen na na-consume o nawala nang itaob natin ang isa pang jar. As a candle burns, it consumes the oxygen contained in it. This creates a partial vacuum, and the colored water gushes through a dropper nozzle like a fountain. Reduced temperature of air leads to lowering of its volume, kaya umakyat ang tubig at pumasok paakyat sa isa pang garapon. The more heat, mas marami at mabilis ang pagsirit ng ating water fountain. I believe